Magandang gabi mga kapatid, mga kaibigan. Magandang araw po ng linggo sa ating lahat. Ah, sa ating mga kaibigan, sana po ay patuloy kayo sa pakikinig po sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Sa atong mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsuonan. Sa ating po mga kakabsat JT Locos, Cagayan, naimbag nga rabi kada kayo amin kakabsat. Yung po mga kapatid, kaibigan natin sa Bicol, Diyos marahay na banggi sa Indogabos. Sa ating po mga kaibigan at kapatid sa Pangasinan, Santos Salabi. At dyan po sa ating mga kapatid at kaibigan dyan sa Carabao Island, Mayad Gabi. At dito siyempre sa amin, Maya Pabeke, akong kapatad, at kanyang ganang kakalunguran na kaya bitang magal kay salita ng Diyos. Ito pong pag-aaralan po natin sa gabing ito ay napakahalaga sapagkat ito'y patungkol po sa kung paano si Apostle Paul ay naging isang Kristiyano na po. Ito po ay isang dramatikong pagbabago mula sa isang manguusig sa Iglesia ng Diyos patungo sa isang masidhing tagapangaral at tagapagtanggol ng Ebanghelyo at ng Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. So ito po ay para bagang mahalagang bahagi ng aklat na magawa kung si paano siya ang isang masidhing tagapag-usig ng mga Kristiyano ay naging masidhing tagapagtanggol ng katotohanan. So ito po ang ating pag-aaralan mula sa unang talata hanggang sa ika-25 talata sa ika-9 na kabanata ng aklat na mga gawa. Umpisa na po natin. Samantala si Saulo ay na may masidhing pagbabanta ng kamatayan laban sa mga lagad ng Panginoon ay pumunta sa pinakapunong pari. Sabihin, hindi natapos ang para bagang pagnanasa ni Pablo na usigin ng mga Kristiyano sa kamatayan ni Esteban. Ano po? Sapagkat siya sumasang-ayon sa kamatayan ni Esteban. Nagkaroon pa rin siya ng patuloy na pagnanasa na usigin ang mga kapatid. Kaya po siya ng masidhing pagbabanta. Alam niyo, ito po ay hindi dahil sa isang masamang tao. Sa Apostle Paul ay si Pablo at sa pagkakataon ito si Saulo ay hindi siya masamang tao na may nais na manakit sa kanyang kapwa. Hindi po gano'n. Subalit, dahil sa kanyang matibay na paniniwala, na yung kanyang kasalukuyang paniniwala noon bilang isang Hudyo ay ang katotohanan, so iniisip niya at tama lamang kung gano'n lang yung paniniwala, na itong mga Kristiyano ay kalaban ng kanyang paniniwala. At kinakailangan silang usigin sapagkat sila lumalaban sa kailang paniniwala. So yun po makikita natin kay Apostle Paul. At ito po ay kanyang binanggit sa kanyang sulat sa mga iglesia sa Galacia, doon po sa unang kabanata, sa ika-13 hanggang ika-14 na talata. Sapagkat inyong narinig ang uri ng aking dating pamumuhay sa Judaismo, kung paano maras kong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na wasakin ito. At ako'y nanguna sa Judaismo na higit kaysa marami sa mga kasinggulan ko sa aking mga kababayan, higit na masigasig ako sa mga tradisyon ng aking mga ninuno. Ito po isang taong mayroong tapat na matibay na panindigan sa kanyang pananampalataya. Kasi makikita natin, siya nangunguna sa mga kasinggulang niya. So may higit siyang karunungan sa kailang paniniwala kaysa sa mga kasinggulang niya, sa mga Hudyo. At siya po ay masigasig sa tradisyon ng mga ninuno. Meron pang pagkakaiba yung Judaismo sa kausan ni Moises. May malaking pagkakaiba yun. Ang kausan ni Moises ay yun lamang binigay ng Diyos. Yung Judaismo ay may makakibat na mga tradisyon ng mga ninuno na hindi pinag-utos ng Diyos. In other words, dinagdagan nila ang kautusan ni Moises.
Nagtayo sila ng kailang sariling katuwiran. So kung inisip natin si Apostle Paul ay isang masamang tao, hindi siya masamang tao. Ginagawa lamang niya bilang isang tapat na naniniwala sa kailang pananampalataya na bagamat mali. So kaya iniisip niya yung mga Kristiyano ay dapat lipulin sapagkat kaaway sila ng kanyang paniniwala. Sino si Apostle Paul? Sino si Saulo? Ang gusto lang nating maipakita ay nasulat-sulat sa Biblia. Ano klaseng tao si Apostle Paul? Dito po sa Pilipos, sa 3 kabanata, sa 5 hanggang 6 na mga talata. Basahin po natin. Ito po ang ating matutunghayan. Tinuli, bagamat 4 na po. Bagamat ako'y may dahilang magtiwala rin sa laman. Kung ang iba ay may dahilang magtiwala sa laman, ay lalo na ako. Ibig sabihin, magtiwala sa laman, maniwala sa kautusan ni Moises. Tinuli na yung 8 araw, ito ay sa kautusan ni Moises, mula sa lahi ng Israel, so siya po isang Hudyo, mula sa lipi ni Benjamin, so ito, siya po galing sa lahi po ni Benjamin, isang Hebreo na isinilang ng Hebreo. Tungkol sa kautusan ay Pariseo. So hindi po siya Saduceo, siya po isang Pariseo. Tungkol sa sigasig ay taga-usig ng iglesia, ayon sa katwirang nasa kautusan ay walang kapintasan. In other words, siya po isang ulirang Hudyo. Makikita natin. Siya Hebreo namang Hebreo. Hebrews of Hebrews kanya doon po sa New King James. So siya po isang ulirang Hudyo. Siya po ay may matibay na kaalaman sa kanyang paniniwala. At siya may matibay na pananampalataya sa kanyang paniniwala. Una-una po natin siyang nabanggit. Unang nabanggit sa Biblia sa 7 kabanata ng Aklat ng Manggawa sa talatang 58 kanya. Binanggit dito na siya isang young man kanya. So isang binata. Basahin natin. Sa 7:58, ano po? Siya'y kanilang kinaladkan sa labas ng sod at pinagbabato at inilagay na magsaksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang binata nang ang pangalan ay Saulo. So, sa binata, sa Ingles, a young man named Saul. At ito pong Pablo, Saulo na ito, ay hindi taga Jerusalem. Siya po ay taga Tarsus o Tarso. Dito po sa gawa, sa 9 na kabanata, sa 11 talata. Sinabi sa kanya ng Panginoon, tumindig ka at pumunta sa langsang tinatawag na tuwid. Ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan ay Saulo. Sa daling ito ay nananalangin siya kanya. So si Saul of Tarsus. So si Saulo na taga-Tarso sa ating wika. Siya po ay, obviously, dahil siya po ay Pariseo, siya po ay nag-aral sa paanan ni Gamaliel. So siya po ay naturuan sa kultura at kautusan ng mga Hudyo. Bagamat tandaan po na si Tarso, yun po ang sa kasalukuyang panahon ay nasa Turkey, sa Asia Minor. Ano po? So siya po ay taga-Tarsus, hindi taga-Jerusalem. Pero alam po natin, siya may kaalaman din sa kultura at lengguwahe ng mga Greko. Dahil siya marami sinulat sa banal na kasulatan, meron siyang malalim na kaalaman sa wikang Greko. Bagamat ang mga Hudyo po sa Judea ay tinuturuan din sa wikang Greko. Dahil yan po ang pangkalatang lengguwahe sa panahon na yun. Pero nalalaman natin siya po ay mayroong kaalaman sa kultura ng mga Grego sa ibang mga ilang talata. Magbigay po tayo ng halimbawa. Sa 1 Korinto, sa 9 na kapitulo, sa talata 24, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagbagayan. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila yun upang sila'y makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo sa walang pagkasira. So, ano yung takbuhan na yun?
Yun ang Olympics ng mga Grego. So meron siyang kaalaman sa kultura ng mga Grego. Hindi lamang po sa kanilang kultura na at kautusan ng mga Hudyo, gayon din po sa mga Grego. So isa po sa lahat po ng mga apostol, siya lamang po ang marunong. May karunungan. Sapagkat yung 12 ibang mga apostol, sila po ay lahat ay mangingisda at isang tagapaningil ng buwis. Sa Apostol Pablo lamang ang may karunungan at may mataas ng bahagi sa lipunan ng mga Hudyo sapagkat siya isang Pariseo. Sa ikalawang talata, humingi sila sa pinakapunong pari ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang kung siya'y may makatagpo ng anumang kabilang sa daan, mga lalaki at mga babae, dadalhin niya sila nakagapos sa Jerusalem. So, humingi po siya ng sulat para naibibigay niya sa mga sinagoga sa Damasco. Upang kung may matagpuan sa mga Kristiyano, sila kanya igagapos at dadalhin sa Jerusalem. Hindi sinabi sila ipapatayin. Dadalhin sila sa Jerusalem na nakagapos. So gusto niya ipagpatuloy ang kanyang pag-uusig sa mga Kristiyano, nagsimula kay Esteban at sa lugar po ng Damasco. Pasinin po natin, ang Damascus po ay bigit kumulang ay 120 milya sa hilaga ng Jerusalem, 220 miles north of Jerusalem. So bigit kumulang 200 kilometro sa hilaga ng Jerusalem. Paano nagkaroon ng Kristiyano doon? So ito'y marahil dahil po sa maaring yung mga naging nabautismohan sa Acts chapter 2 ay nakarating na nagbalik na sa Damascus at nagtatag sila roon ng kongregasyon. Dahil malalaman natin mamaya na yung si Ananias na taga Damasco, hindi niya kilala si Apostle Paul. Hindi niya nakita first hand yung ginawa ni Apostle Paul. So mga tweet, maaaring ito yung mga kabilang sa mga nabautismo sa Acts chapter 2 at nakabalik na sila doon sa kailang lugar at nakapagtatag ng mga kongregasyon doon sa Damascus. Dahil kung ito po ay bunga ng pag-uusig sa Jerusalem, ay napakaising panahon po. At saka dapat nalaman nila na yung ginawa ni Pablo, kung sila kabilang doon sa pinag-uusig sa Jerusalem, di ba? So, dadali niya nakagapos. Hindi sinabing papatayin. Wala po tayong mababasa na pumatay ng Kristiyano si Apostle Paul. Siya nag-uusig ng mga Kristiyano. At marahil pag sila dinala sa Jerusalem, sila ipapatayin. Katulad ng ginawa kay Stephen o Esteban. Dadali niya nakagapos, dadali sa Jerusalem. Si Esteban lamang mababasa nating pinatay sa Aklat ng Magawa. Maliban po kay James. Pangalawa, po. So, sila lang po. Pero wala natin mababasang sa pag-uusig ng mga Hudyo ay pinatay na nakasulat, nakatala sa Aklat po ng mga Gawa. Dito po binanggit po ang mga Kristiyano na kabilang sa daan. Sabi nito, so sino mang kabilang sa daan? The way. So isang kategori na iglesia o mga Kristiyano ay ang daan o the way. Bakit kaya po? Marahil dahil doon sa sinabi ng Panginoon sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Ganyan. Maaari yung dahilan na tinawag ni Lucas na daan ang tungkol sa iglesia o sa mga Kristiyano. The way, ganyan. Ang daan. Ang tanging daan. Hindi siya lang ang daan. Hindi katulad ng sinasabi ng denominasyon na maraming daan patungo sa langit. Well, that's wrong. There is only one way. The way. At yan ay ang ating sa pamagitan ng ating Panginoon. Sa ikatlo, may nangyari. Sa kanyang paglalakbay, dumating siya na malapit sa Damasco, biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Dito po sa ikasyam na kabanata, yun lang ang mababasa natin. Biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag na mula sa langit. Hindi po ito ordinaryong liwanag.
May mga liwanag na nagagaling sa kidlat. Hindi po ito kidlat. Ito po isang himala. It's a miracle. Yung nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Dito po sa ika-26 na kabanata ng ito'y sinasalaysay ni Esteban kay Felix, hindi ko nagkakamali. At ito'y inulit niya. Nang katangalihan, o hari, ay nakita ko sa daan ang isang liwanag mula sa langit na higit na maliwanag kaysa araw. Si Haring Agripa, hindi si Felix, si Agripa. Nang nagniningning sa palibot ko at sa mga naglalakbay na kasama ko. Nang bumagsak kaming lahat sa lupa, ay narinig ko isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Makakasakit sa iyo ang sumikad sa matutulisan. So dito po sa nung ikwento ni Icho kay Haring Agripa, mayroong detalye na wala doon sa ikasyam na kabanata na ito raw po ay isang liwanag sa langit na maliwanag kaysa araw. Makikita po niyo, mga kapatid at mga kaibigan, kung kayo mag-a-attempt na tumingin sa araw sa katanghaliang tapat, hindi mo magagawa. Maaari ka pang mabulag dahil sa ningning ng sikat ng araw. Ay itong liwanag na ito, higit pa sa liwanag ng araw. So ito'y napakaningning. At ito'y makapangyarihan. Bakit? Sapagkat bumagsak sila lahat. Isipin nyo, liwanag lang, bumagsak sila lahat sa lupa. Dito na po sa ika-22 kabanata, habang ako'y naglalakbay at palapit sa Damasco, na magtatanghaling tapat na, biglang sumikat mula sa langit ang isang malaking liwanag sa palibot ko. So doon sa 26, isang liwanag na manigning pa sa araw. Dito na po sa verse chapter 22, biglang sumikat mula sa langit ang isang malaking liwanag sa palibot ko. So hindi po ito kidlat. Magtatanghaling tapat. Kung ito'y kidlat, didilim mo na yan. Ganun lang kidlat eh. Wala namang kidlat sa katanghaliang tapat na walang ulap. Ay, ito po ay talagang isang himala na nangyari po na si Pablo po ay malapit sa Damasco. Si kaapat na talata. Bumagsak siya sa lupa at narinig ng isang tinig na sa kanya nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sa pagkakataon na ito, hindi kilala ni Pablo o ni Saulo kung sino nagsasalita. Pero isang bagay po ang dapat tumimo sa ating kaisipan. Dahil nagtanong ang nagsasalita, bakit mo ako pinag-uusig? Siya anong dahilan? Ba't mo ako pinag-uusig? In other words, hindi naman siya ginawa ng masama ng Panginoon. So walang ginawang masama sa kanya ng Panginoon. Para gawin niya na usigin niya ang Panginoon. Kanya. At tinatanong ng Panginoon, bakit mo ako inuusig kanya? So dito makikita natin, hindi naman inuusig ni Pablo personally ng Panginoon. Paano niya mapag-uusig ang isang Diyos na nasa langit? Ibig sabihin, ang pag-uusig ni Pablo sa mga Kristiyano ay katumbas ng pag-uusig niya sa Panginoon. Ang pag-uusig ni Pablo sa iglesia ay katumbas ng pag-uusig niya sa Panginoon. In other words, ang Panginoon at ang kanyang iglesia ay magkaisa. So, yung mga sinasabi ng mga denominasyon, preach Christ but not the church, it's nonsense. Mahalaga sa Panginoon ang kanyang iglesia. Hindi natin maipapangaral ang Panginoon, hindi natin maipapangaral ng iglesia. Sa gayon ding paraan, hindi natin maipapangaral ng iglesia, hindi natin maipapangaral ng Panginoon. Sila magkakabit, magkaisa. Si Kristo, binili niya lang kanyang dugo ang iglesia. So, mahalaga ang Panginoon, ang iglesia sa Panginoon. Ngayon, dahil di na kilala, tinanong niya. Sa ikasunod ng talata, sa ika-5 talata, sinabi niya, sino ka Panginoon? Bakit sinabi niya Panginoon? Dahil nalaman ni Pablo na siya makapangyarihan. Biglang sila bumagsak dahil doon sa maliwanag. At mula sa liwanag na may nagsasalita. So dito nakikita ni Pablo na ito ay isang makapangyarihan. Kaya sabi niya, sino ka Panginoon? At siya sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig.
So ito ang ating Panginoong Jesucristo kanya. Dito po sa New King James Version, may karagdagang bagay na wala sa Tagalog. Ano? And he said, "Who are you, Lord?" Then the Lord said, "I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goats." Goats ay matulis kanya, sa matulis. Sa pag-uusig po ni Pablo sa mga Kristiyano, anong ginagawa niya? Sa paglaban ni Pablo sa pangalang Ebanghelyo, anong ginagawa niya? Nilalabanan niya ang biyaya ng Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo. Nilalabanan ng Ebanghelyo na siyang biyaya ng Diyos upang ang mga tayo maligtas. Habang pinag-uusig ni Pablo ang mga Kristiyano, nagtatagumpay ba siya? Lalong dumarami ang mga Kristiyano. In other words, sa kanyang pagnanasa na mapahinto niya ang iniisip niyang kaaway ng kanyang pananampalataya. Habang pinapatay, pinag-uusig ng mga Kristiyano, lalo silang dumarami. Kaya anong ibig sabihin nung mamaya po makikita rin po natin yung talatang yun, po, doon natin papaliwanag. At dito po sa ika-6, tumindig ka at masok sa lungsod at sasabihin sa'yo dapat mong gawin. So si Pablo po hindi naging Kristiyano sa daan patungo sa Damascus. Siya naging Kristiyano sa siyudad o lungsod ng Damascus. Dahil kahit pinapupunta siya ng Panginoon sa lungsod, sa loob ng lungsod, ano po, at sasabihin sa'yo dapat mong gawin. Anong ibig niya sabihin? Obviously, ang dapat niyang gawin para siya maligtas. So ituturo ng isang sinugo ng Diyos na si Ananias kung paano maliligtas si Apostle Paul sa kanyang karumal-dumal na pagkakasal laban sa Diyos. At dito po sa Gawa, chapter 22, verse 10, sinabi ko, anong gagawin ko, Panginoon? Sinabi sa akin ng Panginoon, tumindig ka, pumunta ka sa Damasco, at do'y sasabihin sa iyo lahat ng mga bagay na itinalagang gawin mo. So may planong Diyos sa kanya na dapat niyang gawin. Itinalagang gawin niya kanya. So 26 verse 16, subalit bumangon ka at ikaw ay tumindig sapagkat sa layuning ito'y nagpakita sa iyo, ako sa iyo, upang italaga kang lingkod at mag-isaksi sa mga bagay na nakita mo sa akin at sa mga bagay na ipakikita ko pa sa iyo. So siya'y magiging tagapangari, apostol. Sapagkat lahat ng mga apostol ay naging saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. So siya maging apostol ng ating Panginoon sapagkat siya isang saksi kanya. Dito po sa Gawa 26:17-18. Ililigtas kita sa mga kababayan mo at sa mga gentil na sa kailan sinusugo kita upang buksan ang kailamang mata at sila magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ng Satanas tungo sa Diyos upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang pook sa piling ng mga ginoong banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. So sa isusugo ng Diyos ng ating Panginoon para ipangaral ng Ebanghelyo kanya. Siya maging apostol ng ating Panginoon. Sa ikapito, ang mga tao naglalakbay na kasama niya ay hindi makapagsalita sapagkat narinig nilang tinig ngunit walang nakakitang sinuman. Ito po sa ikukumpara natin sa 22 kabanata sa 9 na talata. Nakita naman kasamahan ko noon ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. Meron po ako isang maliit na aklat kanya, alleged contradictions of the Bible. At isa ito sa mga sinasabing contradiction sa Biblia. Hindi sila contradiction. Number 1, tignan natin. Una, nakita nilang liwanag, pero wala silang nakitang sinuman. Sabihin sila, nakita lang nilang liwanag, wala silang nakitang tao doon. Ibig sabihin. Pangalawa, narinig ang tinig doon sa verse 7, narinig nilang tinig ganyan. Pero sa verse 22, verse 10, ngunit hindi nila narinig ang tinig. Ano ba talaga? Narinig ba nilang tinig o hindi narinig ang tinig? Ito po ay may yung
yung pangalawang narinig, hindi pareho kahulugan ng unang narinig. Yung narinig nila may nagsasalita. Narinig nila yan. Pero hindi na naunawaan. So in other words, ang kahulugan ng 22 verse 9 sa Aklat ng Magawa, hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. Hindi na naunawaan yung sinasabi ng kausap ni Pablo na walang iba kundi ang ating Panginoon. Narinig nila pero hindi na naunawa. Kaya sabi, yun ang kahulugan na hindi nila narinig yung tinig. Kumisa, nung tayo mga maliliit, nagsasalita ang mga nanay at hindi natin siya inuunawa kung ano sinasabi niya. Ano sasabihin niya? Narinig mo, sinabi ko? Narinig natin ang sinabi niya. Pero hindi natin binibigyan ng pansin. Hindi natin inuunawa. So, sabihin, narinig mo sinabi ko? Ay, naunawaan mo sinabi ko? Yun ibig sabihin, no? Dito sa Matthew chapter 13, doon po sa sinabi ng Panginoon sa mga Hudyo, sa pakikinig kayo makaririnig, ngunit hindi makakaunawa. Sa pagtitingin kayo titingin, ngunit kayo lamang hindi makababati. Ang ibig sabihin, yung mga Hudyo, narinig nila ang pangalan ng Panginoon, pero hindi nila inuunawa. Hindi nila pinapansin. Hindi nang ibig sabihin doon sa 22 verse. Hindi nila narinig sa kahulugan, hindi nila naunawaan kung ano ang sinasabi nung nagsalita kay Apostle Paul o si Saulo na walang iba kundi ang ating Panginoon. So, hindi contradiction yun. Ibig sabihin, ang mga salita, ang kahulugan ay depende sa konteksto, di ba? So, sa 22 verse na, hindi namin naunawaan kung ano sinasabi ng kausap ni Apostle Paul. Yun ang ibig sabihin ng mga kasama ni Apostle Pablo. Sa ikawalo, tumindig si Saulo mula sa lupa at pagmulat ng kanyang mga mata ay wala siyang makita. So, siya nabulat. Kaya at kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. Sa loob ng 3 araw, siya walang paningin at hindi kumain ni uminom man. Siya nabulag. Hindi natin alam kung bakit siya nabulag. Dahil siguro, di wala sinabi. Dahil ba tumingin siya doon sa masiding liwanag? Hindi natin alam. Basta siya nabulag pagkatapos no. At sinabi rin, siya walang paningin, hindi siya kumain ni uminom man. Ano ba? Ano nangyari kay Pablo? Napagtanto niya kung ano ang ginawa niya. Ginawa niya kasamaan laban sa iglesia at laban sa Panginoon. Nalaman niya mayroong malaking pagkakasala laban sa Diyos. Na inisip niya pinaglilingkuran niya na pinag-uusig niya ang mga Kristiyano. Ngayon nalaman niya na hindi pala gano'n. Na siya nagkasala laban sa Diyos at laban sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya sabi siya yung napandamang law. Nagkaroon siya ng guilty conscience. Kaya hindi siya makakain. Ganoon din po tayo pag meron tayong problema. Hindi tayo makakain, hindi tayo makainom. Kung sobra-sobra yung ating suliranin commission, kung kayo stressed. Ngayon din siya Apostle Paul. Sa pagkakataon na ito, siya po is stressed at guilty dahil sa ginawa niyang pag-uusig laban sa mga Kristiyano. Kaya hindi siya makainom at hindi siya kumain. Dito po sa ikasampung talata, ito po yung interesting. Ano po? Noon ay may isang alagad sa Damasco. So ito yung taga-Damasco. Ang pangalan ni Ananias. So yung salitang yung pangalan Ananias, minakita na natin yun sa Acts chapter 5. Pero ibang Ananias ito. Sinabi sa kanya ng Panginoon sa isang pangitain, Ananias, at sinabi niya, narito ako, Panginoon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, tumindig ka at pumunta sa lansangang tinatawag na Tuwid. Ipagtanong mo sa bahay ni Judas. So tingnan nyo, Judas na naman ito, dito si Judas Iscariote. Ibang Judas ito. So ang pangalang Judas ay isang pamilyar na pangalan. Very common name sa mga Hudyo. Ay isang kapatid ng ating Panginoon, sa laman ay pangalan Judas din. Ay isang lalaking taga-Tarso ng pangalan ni Saulo. Sa daling ito, nananalangin siya. At nakita niya sa pangitain ng isang lalaking ang pangalan ay Ananias na pumapasok at ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang muli niyang tanggapin ang kanyang paningin. So sabay na nagpakita sa isang pangitain
nakakita ng pangitain si Ananias at doon ay sinabi ng Panginoon na siya pumunta sa Damasco at makipagkita kay Saulo, na taga-Tarso kanya. At the same time, si Pablo, ay nananalangin sa Diyos at sa pangitain ay nakita niya isang lalaking pangalan Ananias na papatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang tanggapin ang kanyang paningin. So in other words, bago pa pumunta si Ananias, alam na ni Saulo, sapagkat nakita niya sa isang pangitain. Bakit siya nananalangin? Number one, siya humingi ng kapatawaran sa Diyos. At siya naninikluhod dahil sa kanyang ginawang pagkakasala. Wala na siya ibang sasabihin sa Diyos, kundi yun. Kaya siya nananalangin. Tingnan yung sagot ni Ananias sa 13 talata. Sugunit sa mugon si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko. So, hindi niya kilala si Pablo. Hindi rin siya kabilang sa pinag-usig sa Jerusalem na nagsipangalan. Kasi nabalitaan lang niya. Kumbaga, hearsay lang sa kanya. Hindi niya alam first time yung pag-usig na gawa ni Pablo. Nabalitaan lang niya kanya. Panginoon, nabalitaan ko mula sa marami ang tungkol sa laking ito, kung gaano katindi kasamang ginawa niya sa inyong mga banal sa Jerusalem. At siya'y may pahintulot mula sa mga punong pari na gapusin ng lahat ng mga tumatawag sa iyong pangalan. O sabi nga natin, nabalitaan. So ito'y pinapakita ng salitang ito na hindi siya kabilang sa mga kapatid sa Jerusalem na pinangusig sa panahon ni Esteban na sa pamagitan ng pagsasangayon ni Saulo. Nabalitaan lang niya. Kay Nino, doon sa mga pinag-usig. So, ang posibilidad rito, nabalitaan lang niya. So, hindi na kilala si Apostle Paul personally. So, ano magsabi niya? Subalit, ayaw niyang makipagkita kay Saulo. Siyempre, siya tagapag-usig ng mga Kristiyano. Siyempre, ayaw ko kanya makipagkita sa tao niya sapagkat siya nag-uusig ng mga Kristiyano. Ayaw niya. Yun ang makikita natin doon sa pag-uusap ni Ananias. Ayaw niya kanya. Ngunit ito sabi ng Panginoon. Siyempre, Panginoon lang kausap niya eh. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga Hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Sabi, mahalaga ang kanyang gawain kanya. Sa ikalabingan, sapagkat ipakikita ko sa kanya kung paano karaming bagay ang dapat niyang tiisin na alang-alang sa aking pangalan. So, may kabayaran, sa kabilang bandang, parang may kabayaran yung pag-uusap na nagawa ng Apostle Paul. Dahil may mga bagay na titiisin niya, alang-alang sa pangalan ng ating Panginoon. So, siya po'y magiging kasangkapan sa mga Hentil, sa mga hari, at sa Israel. So, hindi totoo si Pablo yung nangalang sa mga Hentil. Actually, hindi. So, makikita natin sa kanyang paglalakbay, nangangaral muna siya sa mga Hudyo. Siyempre, yan ang pinakamalapit niyang relasyon sa mga tao sa lugar na yun. At pagkatapos noon, may mangangaral siya sa mga Hentil. Tignan niyo ang pattern, gano'n na makikita natin. So, dito natin makikita ang karunungan ng Diyos. Sinihanda muna niya yung panahon na darating ang Panginoon at ipapangaral ang Ebanghelyo. Yung kakaunting bumalik sa Israel, kakaunti lang yung remnant. Bakit natira yung iba doon sa ibang lupain? Doon sa Acts chapter 2, nakita natin yung mga Hudyong yun nananatili, yung mga kanila naging mga anak. Sila pumupunta sa Jerusalem. At sila ay mga nangulang mga naging Kristiyano kasama ng mga taga-Jerusalem o sa Judea. Later on, sa paglalabay ni Apostle Paul, doon siya pumupunta sa mga lugar, sa mga sinagoga. At doon niya pinunang pinapangaral ng Ebanghelyo. So, hindi totoo na siya nangaral lamang sa mga Hentil. Nangaral din siya sa mga Israel. Ang ibig sabihin na siya apostol sa mga Hentil sapagkat pumunta siya sa mga lugar ng mga Hentil. Makita natin. So, kasangkapan siya lalo sa mga Hentil. Si apostol ng di pagtutuli kanya is the apostle of the circumcision.
Sa Galatia chapter 2 verse 8. Sapagkat ang gumawa sa pamamagitan ni Pedro sa pagkapostol sa mga tuli ay siya rin ang gumawa sa akin na pagkapostol sa mga Gentil. So ang Panginoon ang gawa kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, si Apostle Paul bilang apostol sa mga Gentil. Mga hari, kanina nabasa natin, siya nangaral sa kay Haring Agripa. At sa mga Israel, tulad na natin sinabi, na una-muna siya nangangaral sa mga Hudyo, sa mga lugar na kanya pinupuntahan, bago sa mga Gentil. May sabi rito, may mga bagay na kanyang titiisin. Totoo po yun. Dito po sa pangalawang sulat niya sa mga taga-Korinto sa 11 kabanata, para patunayan niya na siya hindi huwad na apostol. Ito ang sabi niya. Sabi rito, sana'y mapagtiisan ninyo ako sa kaunting kahangalan. Ngunit tunay na nagtiis kay sa akin. Ako'y nakaramdam sa inyo ng makadiyos na paninibugok sapagkat kay tinakda kong mapakasama ng isang lalaki. Ako'y natakot na kung paano siya may dinaya ng ahas sa pamagitan ng katusan. Ang inyong pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan ni Eva kanya. Dito po sa 17 na po. Basahin natin. Inuulit ko sa 11, huwag isipin ang sino man ako'y hangal. Ngunit kung gayon ang inyong iniisip, tanggapin ninyo ako'y bilang isang hangal upang ako rin may magpagmalaki ng kaunti kanya. Ang sinasabi ko, hindi ko sinasabi ayon sa Panginoon, kundi bilis ang hangal sa ganitong mapagmalaking pagtitiwala. Yamang maraming nagmamalaki isang ayon sa pamantayan ng tao, ako may magmamalaki kanya. Sabi, kung ang iyong batayan ay tungkol sa tao, kaya ko rin gawin, sabi ni Pablo. Sapagkat may kagalakan ninyong pinagtitisyan na mahangal, palibasi marunong kayo. Ito po isang irony. Baliktad ang ibig sabihin. Sapagkat pinagtitisyan niyo ito, kapag inaalipin kayo, o kapag nilalapa kayo, kapag kayo pinagsasamantalahan, o kapag pinagyayabangan, o kayo sinasampal sa mukha, kanya. Sa yaking kahihiyan ay dapat kong sabihin, napakahina namin sa ganito. Ngunit kung sino man yung malakas ang loob na magmalaki, ako'y nagsasalita bilang hangal. Malakas din ang loob ko na ipagmalaki yun. Sila ba'y Hebreo? Ako man. Sila ba'y Israelita? Ako man. Sila'y binhi ni Abraham? Ako man. Sila ba'y minisyon ni Kristo? Ako'y nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako na mas maraming pinagpapagal, mas maraming pagkabilanggo, na di mabilang na bugbog, na malimit na mabingit sa kamatayan. Sa mga Hudyo, 5 ulit akong tumanggap ng 40 gupit. Kulang ng isa. So, 39. Style lang yun. 3 ulit ako'y nampas ng mga pamalo. Minsan ako'y pinagbabatong. 3 ulit akong nawasakan ng barko. Isang araw at isang gabi ako'y nasa laot. Nasa madalas na paglalakbay sa panganib na mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga Gentil, panganib sa lungsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga huwad na kapatid, sa pagpapagal at hirap, sa magpupuyat, sa gutom at uhaw, madalis na walang pagkain, giniginaw at hubad. So yun ang mga bagay tinis ni Pablo. So ito yung sinabi pa ng Panginoon kay Ananias. At sasabihin ko sa kanya mga bagay na kanyang titiisin na alang-alang sa aking pangalan. At totoo nangyari kay Apostle Paul, di ba? Sa 17. Kaya tumalis si Ananias at pumasok sa bahay. Walang magawa si Ananias sapagkat siyempre ituutos ng Panginoon. Ipinatong niya ang kanyang magkamay kay Saulo at sinabi, kapatid na Saulo, bakit kapatid? Sapagkat si Ananias ay isang Hudyo. At dahil sila'y galing sa 12 anak ni Jacob, so para sila magkakapatid. Isinugo ako ng Panginoong Yesus kasi may mga nagtuturo si Kristiyano raw hindi po totoo yun, kapatid sa kahulugang kapatid sa laman. Isinugo ko ng Panginoong Yesus na nagpakita sa iyo sa daan sa iyong pagpunta rito upang muli mong tanggapin ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo kanya. Agad nalaglag mula sa kanyang mata mga bagay na parang may kaliskis. At nakita siyang muli at siya'y tumayong at binautismuhan.
At pagkatapos kumain ay muli siya lumakas. Sa loob ng ilang araw ay kasama siya ng mga lagad na nasa Damasco. So may iglesia sa Damasco. May mga Kristiyano doon. Ang unang layunin, kaya sinugo ng Panginoon si Ananias kay Saulo ay para makakita siyang muli. Pangalawa, para mapuspos siya ng Espiritu Santo. Ito po isang bagay dapat natin isipin. Si Ananias hindi siya apostol. Tandaan natin ng mga apostol lamang, sabi nga po sa aklat sa 8 kabanata, ang mga apostol lamang may kapangyarihan na pag ipinatong nilang mga kamay nila sa mga kapatid ay tatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo o tatanggapin nilang Espiritu. So malamang ito ang ibig sabihin yung indwelling measure ng Holy Spirit. Mapupuspos ka ng Espiritu Santo sa kahulugan na ipapangaral niyang Ebanghelyo kay Saulo. At malalaman niya ang paraan at daan ng kaligtasan. So mapuspos ka ng Espiritu Santo, ito po yung metonymy. Ano mapupuspos? Isang bagay na galing sa Espiritu. Ano yun? Ng kanyang salita na pinahayag. Ito ipapangaral sa pamagitan ni Ananias. Wala pong sinabi dito na inaralan niya si Saulo. Pero siya nabautismohan. So ito isang halimbawa ng necessary inference. Hindi pwedeng bautismo ng tao hindi sumampalataya sa Ebanghelyo. So ipinangaral ng Ebanghelyo. O sumampalataya sa Panginoon. Pero kailangan pa rin siya sumampalataya sa Ebanghelyo. Na Panginoon namatay, nilibing at apoy na maguli upang sa ating kaligtasan. So ipinangaral sa kanya yung Ebanghelyo. At nang siya sumampalataya by necessary inference, siya ay nabautismohan. Sa Philippians 2 verse 16, bakit ka tumitigil ganyan? Basahin natin sa bagong Tagalog. Ang binabasa ko, ang aking nire-recite, yung luma. Ano po? Dito po. Ngayon, ano po ang iniintay mo? Tumindig ka at magbautismo at ugasan ng iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Bakit siya nag-aatubili? Hindi sinabi natin. Pero pwede natin sabihin na nag-aatubili siya, inisip din siya karapat-dapat sapagkat siya dating mamamataw nag-uusig ng mga Kristiyano. O iniisip niya na iiwanan niya ang mataas niyang kalagayan sa lipo ng Hudyo. Kung ano man yun, bakit sila tumitig, hindi natin alam actually. Siya para bagang nag-aatubili. Kaya sabi niya, bakit ka, ano pang hinihintay mo kanya? Mapabautis mo ka na at ugasan mo iyong pagkakasala. So ang tanong, kailan siya naligtas? Sabi ng mga Pentecostal, nung siya nandoon sa isang himala, siya makaranas ng himala. So saan anong himala? Yung liwanag ay himala. So doon ba siya naligtas? O nung nalaglag ang parang kalisis sa mga mata niya, doon ba siya naligtas? Siya ay naligtas siya nagsisi na. Kaya hindi siya umayin o minom sa loob ng 3 araw sapagkat siya nagsisisi. O siya nagsumampalataya na siya ay naligtas, siya ay sumampalataya. Natawagin niya ang Panginoon ng ating Panginoon Kristo. Doon ba siya naligtas? Kung totoo yun, siya naligtas na hindi napatawad ang kanyang mga kasalanan. Di ba mga kapatid? Dahil kailan mahuhugasan ng mga kasalanan niya ng dugo ng ating Panginoon? Nung siya mabautismohan. Yung bang tubig ang maghuhugas ng mga kasalanan? Hindi. Alin na maghuhugas? Ang dugo ng ating Panginoon. Dito po sa Revelation, maliwanag po yan. Chapter 1, verse 5. Hindi ang tubig ang naghuhugas sa ating mga kasalanan, kundi yan ang paraan na ipinagutos sa atin ng Diyos. Upang sa ganun pag ginawa natin yun, ay hugasan ng dugo ng Panginoon ng ating mga kasalanan. Dito po sa English, ano po? And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth. To him who loved us and washed us from our sins in His own blood. So, ang dugo ng Panginoon nagugas sa ating mga kasalanan. Kaya din po sa Matthew, chapter 26, verse
28. Basahin natin. Ay ganun din po ang ating mababasa. Sabi, sapagkat ito ang dugo ng bagong tipan na nabubuhos para sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ng marami kanya. So, ang dugo ang nag-uugas sa ating mga pagkakasala. Kailan? Pag tayo sumampalataya at sa punto ng bautismo. So, yung mga tao hindi naniniwala ng bautismo ay kailangan, patay kayo sa kaligtasan ni Pablo. Kung siya naligtas, kung siya nakakita ng himala, ay naligtas siya na hindi napatawad ng mga kasalanan niya. Kung siya naligtas siya nagsisi, nung hindi siya kumain ng 3 araw at 3 gabi, o 3 araw, hindi siya kumain at uminom, ay naligtas siya na hindi rin napatawad ng kanyang mga kasalanan. Nung siya sumampalataya, ganoon din. So, kailan siya napatawad? Nung siya sumampalataya, nagsisi, at nung siya nabautismo. So, hindi siya nabautismo, sabi sa punto ng bautismo, inuugasan ng dugo ng Panginoon ang ating mga kasalanan. So, verse 20. Agad niyang ipinangaral sa mga sinagoga si Jesus na sinasabing siya anak ng Diyos. Bakit napakabilis? Number 1, says, tandaan po natin, siya ay naging apostol ng Panginoon. So, siya po inspired by the Holy Spirit. Pangalawa, siya isang pariseo. Alam niya ang kautusan ni Moises. At naliwanagan ng kanyang kaisipan ng kautusan ni Moises ay patungo sa ating Panginoon. Nang kinauwian ng kautusan ay ang ating Panginoon. Tulad na isinulat niya sa aklat sa mga taga-Roma. Basahin natin sa Romans chapter 10. Ito po ang ating bababasa. Verse 4. For Christ is the end of the law, for righteousness to everyone who believes. For Christ is the purpose of the law. Ibig sabihin. So, yung kautusan ay patungo sa ating Panginoon. So, hindi kataka-taka na napakabilis niyang nakapangaral. Sabi nga natin, si inspired by the Holy Spirit. Pangalawa, siya'y tagapagturo sa isang pariseo. Sabi nga, sigasig sa kautusan na higit sa kanyang mga kababayan. Binasa natin kanina. So, biglaan, dito natin makikita na isang dating masigasig sa isang maling pananampalataya. Kung siya naging Kristiyano, ganoon din ang sigasig niya. Sapagkat yun ang karakter niya. Siya'y masigasig sa kanyang paniniwala. Doon sa una ay mali. Ngayon ito totoo. Makita rin ang sigasig niya sa tunay na paniniwala. Kaya nga po yung mga Hudyo sa Damascus, nagtataka sila. Lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha at nagsabi, hindi ba ito ang lalaking pumuksa sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalang ito kanya? At naparito siya para sa lain ng ito upang sila'y daling nakagapos sa harap ng mga punong pare. Bakit nila alam yun? Dahil nagdadala ng sulat si Apostle Paul, si Saulo. Umarang nabalitaan na rin nila. Nagtataka kayo sila. Hindi ba ito yung nag-uusig sa mga Kristiyano? Bakit ngayon nangangaral siya sa pangalang ito? Na dati niya pinupuksa. Yun ang makita natin. Verse 22. Ngunit lalo pang naging makapangyarihan sa pangalan si Saulo at kanyang nilito ang mga Hudyo na naninira sa Damasco sa pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Dahil hindi pinaniniwalaan ng mga Hudyo. At dahil alam ng mga Hudyo sa Damasco, si Pablo ay manguusig ng mga Kristiyano. Kaya nalilito sila. Nilito sila ni Apostle Paul. Marahil po ay meron din naging Kristiyano sa lugar na yun. Verse 23. Na makalipas ang maraming araw, nagbalak ang mga Hudyong siya'y patay. Bakit? Siya ngayon ay kalaban nila si Apostle Paul. Bakit? Dati, siya tagapag-usig ng mga Kristiyano. Ngayon, siya nangangaral ng Ebanghelyo. So, gusto nilang patayin si Apostle Paul. Ngunit ng gabi na, hinuwan din siya ng kanyang mga lagad at siya'y binaba sa kabila ng pader. Hinihugos siya sa isang tiklis. Natatakot ba si Apostle Paul? Hindi. Pero hindi pa yun ang panahon ng kanyang kamatayan. Bakit? Marami pa siyang gagawin na pinagutos sa kanya ng Panginoon. Kaya siya tinawag sa daan patungo sa Damascus. So, ito po ang kasaysayan ng Apostle Paul, si Saulo.
Siya po ay isa sa mga apostol, siya pinakamarunong. At siya pinakamarami nagawa. At siya maraming sinulat sa Bagong Tipan. So, hindi ba magandang malaman natin paano siya naging Kristiyano? Isang dating kaaway, na naging masigasig, na tagapangaral, at tagapagtanggol ng Ebanghelyong dati niyang nilalabanan. Tayo lahat ay, yung mga na-converte mula sa maling paniniwala, ganun din tayo. Dati nating paniniwala ay magiging kaaway natin sa Ebanghelyo sapagkat ito'y taliwas sa katotohanan ng Diyos. Kaya minsan tayo po ay dati natin mga kaibigan, hindi na tayo kaibigan dahil nga po hindi na natin sila kapaniniwala. Katulad noong bago tayo naging mga Kristiyano. So ito po ating, hindi po ito katapusan na ating tungkol kay Pablo dahil ito po inulit sa chapters 22 at 20. Pero gusto lang po nating talakayin habang pinag-aaralan po na sa bawat kapitong kabanata. Hindi tayo lulundag. Later na magkakaroon tayo ng collation sa chapter 9, chapter 22 at chapter 26 pag nakabot tayo sa chapter 26. Wala po tayo nakikitang mga komento at mga tanong. Meron po mga tanong o comment, ano po? Sa pamagitan ba na mga gawa ni Apostle Pablo ay parang naging special apostle sa Brad or dahil sa conviction niya na napakasigasig nga na tunay? Actually po, titingnan natin, siya naging apostol hindi dahil sa kanyang pananampalataya. Siya naging apostol dahil tinawag siya, dahil di pa siya naipanganak, ay tinawag na siya ng Diyos sa gawain yun. Imasahin po lahat sa Galatians chapter 1. Dito po sa verse 15. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me through His grace. So, ano yung tinawag sa kanya? Sa verse 16, to reveal His Son in me, that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately confer with flesh and blood. Ano yung iniwalay siya? Sa anong gawain? Para ipahayag niya ang Ebanghelyo sa pamamagitan ni Pablo. So, siya maging apostol. So, dito rin po kay Jeremiah, sa Jeremiah chapter 1, ano po? Ganon din po ating makikita sa verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you to a prophet to the nations. So, doon pala sa tiyan ng nanay ni Jeremiah, itinalaga na siya ng Diyos na maging propeta. Dito ang tandaan po natin, sa mga taong itinalaga na doon sa isang gawain, sa panahon na ipinapahayag pa niya ang kanyang pagliligtas, hiwalay yon sa kanilang kaligtasan. Sa Apostle Paul, kahit siya nihiwalay mula sa tiyan ng kanyang ina, bilang maging apostol, siya pa rin ay kailangang sumunod sa Ebanghelyo para sa maligtas. Katulad ni Jeremiah. Ito po ay ginagamit ng mga Calvinists para sabihin nila na may pinili na talagang Diyos na maligtas. Katulad ni Pablo, katulad ni Jeremiah. Hindi. Sila ay pinili para sa isang special na gawain. Pero ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay pa rin sa kanilang pagsunod sa Ebanghelyo at pagiging tapat sa Ebanghelyo. Tingnan po ninyo sa 1 Corinthians chapter 9. Ano po? Dito po sa verse 27. But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. So sinusunod pa rin niya na maging tapat. So, siya ba naging special na apostol? Yes. Special dahil siya'y nahuli. Siya'y nahuli sa lahat ng mga apostol. Sa isang apostol sa ibang paraan, dahil hindi nakasama ng Panginoon si Pablo nung siya ay mabautismo hanggang sa pagkabuhay na maguli. Tulad po ng qualification sa Acts chapter 1. Kaya nagpakita sa kanyang Panginoon para sa maging saksi sa kanyang pagkabuhay na maguli. So siya maging qualified na maging isang apostle. Makikita rin po natin ang karamihan ng kanyang gawain dahil sa kanyang sigasig. Siya'y tapat.
ang kanyang kasigasig ay naiiba. Halos lahat ng mga apostol ay may mga asawa. Iyan po yung hindi kasalanan. Pero si Apostle Paul ay pinili niyang magkaroon ng asawa. Umay talaga niya buong panahon niya sa pangaral ng Ebanghelyo. Hindi, sa atin po, halos lahat ng mga karal may mga asawa. May ilan-ilan na hindi nag-asawa. Ang advantage po ng wala kang pamilya ay nakatuon ang iyong atensyon at panahon at ang iyong pananalapi sa gawain ng pangangaral. Kung kayo may asawa, siyempre may obligasyon, responsibilidad yun. So, meron din disadvantage. Bakit? Nag-iisa ka. Wala kang support sa panahon ng pagkahirapan na sa gawain ng pangaral na nakakamtan ng mga tao may asawang tapat na mga kapatid. Sa si Rafael Ortiz, Brad, sa daan niya palang nalaman na yung ginagawa niyang pag-uusig sa mga Kristiyano kasalanan. Nung alisin ng Panginoon ang paningin niya. Opo, nalaman niya, siya nagkasala. Baka yun po ipagpapakita ng kapangyarihan ng ikaw ang inuusig mo kanya. Kasi siya inabulan. Pero inalis din ng Panginoon. Yung pampaliwanag ko kanina, yung pong election, yung pinipili ng Panginoon sa special na gawain sa kanyang plano, ay walang kaugnayan sa kaligtasan ng mga tao yun. Kailangan pa rin silang sumunod. Sa kautusan, kung saan sila, anong kautusan ng umiira, lang sila itawagin ng Panginoon. Salamat po sa inyong mga tanong at comments. Pagka natapos po natin ang aklat na magawa, mas madali na natin maintindihan ang aklat ni Pablo, ang mga sulat ni Pablo sa iba't ibang mga iglesia. Dahil karamihan ng mga iglesia ito ay mababasa natin sa aklat na magawa. Meron ding hindi. Pero kalos dito, Efeso, mababa, Thessalonica, Macedonia, mababasa natin sa aklat na magawa. So, kaya magkakaroon tayo ng mas madaling pagkaunawa sa mga sulat niya later on. So, magandang pag-aralan po itong aklat ng mga gawa. Naalala ko po, noong mga naunang pa, noong 1990s, nagkaroon po ng serye si Brother Jim McDonald tungkol po sa Book of Acts. Kaya na, siyempre, limitado lang ang panahon nila. 1 week, 2 weeks. So, di siyempre, iba rin yung sila sa US, sa Loop, 287 Church of Christ, sa Lufkin, Texas. Meron silang training na talagang pinag-aaral nila ang aklat na ito sa mahabang panahon. Ang nakita kong requirement niya, pag sinabi Acts chapter 1, kailangan sabihin mo kung ano nangyari sa Acts chapter 1. Acts chapter 2, hanggang sa makarating sa Acts chapter 28. So very, very challenging yun. Talagang, at pinimemorize niya yung mga aklat na pinag-aaralan niya. Mahalaga rin kung minsan yung memorize mo yung isang aklat, kaya lang, dapat magsimula pag tayo nasa ating kabataan, kung sa edad pa lang na ito kung mag-memorize, mapahirapan ka na. Hindi mo lang siguro, hindi na natin makakayanang mag-memorize pa. Ang memorize natin, yung palagi nating pinaaral, binabasa, palagi nating binabasa, kaya nami-memorize natin. Naging pamilyar tayo sa banal na sulatan. Maganda yung memorize mo. Alam mo yung chapter 2 na? Oo. Mas madali yun pagka gano'n. Ano ba yung sinasabi sa ulang kabanata ng ulang Korinto? Pangalawang Korinto, pangatlong Korinto, pag nakakita natin yan, mas madaling matunghay at pag-aralan ang bahagi po ng banal na sulatan. Mas maganda alam natin ang Biblia. Pag alam natin ang Biblia, makagawa tayo kahit anong paksang gusto mong gawin. Kung alam mo ang sinasabi ng Biblia. May mga ngaral, hindi naman lahat, gumagamit sila ng talata na wala sa konteksto at para patunayan yung paksa nila. Ay, mali na yung paksang yun. Hindi na yung tinuturo ng Biblia. Dahil gumagamit ka ng talata na wala sa kahulugan. Imbis na gumagamit po ng talata iba na walang kaugnayan sa sinasabi nila. So that's misuse of the scriptures. Kaya kailangan na-master po natin ang banal na sulatan. Ito ang ating tool. Ito ang ating ginagamit sa ating pangangaral.
itong ating weapon. So kung isang sundalo ay pupunta sa digmaan, hindi niya alam ibaril yung baril niya, anong kwentang sundalo yun? Walang kwentang sundalo yun. Hindi nga siya murong puputok ng baril. Paano siya makikipagbarila? O sa isang sundalo. Ang mangyayari ng sundalo, manginginig sa takot yun. Kasi hindi niya alam iputok yung baril niya. So kailangan alam natin iputok ang Biblia. Kaya pinag-aaralan po natin. Kasi pag ganito, at least, ay yung pag-aaral na ito ay hindi pa sapat to. Kailangan pa rin mag-aaral sa sarili niyo sa mga bagay na pinag-aaralan natin. Kasi may mga bagay din natin pwede ituro sa loob ng isang oras na pwede mong gugulin sa panahon na meron ka pag tayo mag-aaral ng Biblia sa ating sariling kaparaanan o sa pribadong pagkakataon. So tayo po ay manalangin. Ang banal, kayo po ay nagagalak sa araw na ito. Ang araw ng huling pagkabuhay ng aming Panginoon. Ang araw na ito na tinatag ang Iglesia sa araw po ng Pentecostes. At marahil din po ito yung araw ng pagbabalik ng aming Panginoon. Ito po ang araw ng aming Panginoon. Kami nagpapasalamat sa inyong dakilang pagmamahal sa amin, dakilang sakripisyo ng aming Panginoon upang kami maligtas mula sa tali ng kasalanan. Nagpapasalamat kami na ito'y nalaman namin dahil sa pagpapayag ng Espiritu Santo na ito'y naisulat. Nagpapasalamat kami sa mga mangaral na nagsumikap na may pangaral ito sa mga tao at sa mga kapatid na nagpapatuloy sa katapatan sa paglilingkod sa inyo, Diyos. Patawarin niyo kami, Ama, sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. At palagi namin pinapanalangin ng mga kapatid na may sakit, karamdaman, nasa pag-uusig. Sana ibigay sila ng kalakasan ng loob na galing po sa inyong salita. Ingatan niyo kami sa mga araw na ito ng pandemya. Bagamat kung ano man po mangyayari sa amin ay may kagalakan kami sapagkat kami inyong mga anak at kami inyong ililigtas dahil sa aming katapatan sa inyo. At ang mga bagay ito ay aming hiningi, takilang pa sa Kristo ng Panginoon. Amen. So maraming salamat po mga kapatid at good evening sa iyo lahat. Kung hindi pa nyo ito natungayan ang live, walang problema yun. Pwede po kayong pumunta muli sa Facebook, sa account ko po, o kaya sa YouTube. Ano po? May isang pamilya sa Cabanatuan City, meron silang TV, smart TV yun. So ilalagay na sa YouTube, ayun, ako pinapanood at nakikinig habang meron silang ginagawa. Di ba, imbes na ibang klaseng programang walang kawenta-kwenta ang ating pinapanood, di ba tayo manood, makinig sa salita ng Diyos. Ingat po tayo mga kapatid. Stay safe.